Pagpapalakas ng kakayahan sa digital literacy, online ethics at responsableng paggamit ng teknolohiya sa mga kabataan, layon ng pagbubukas ng ASEAN Youth Summit sa Pasay City. Si Gav Villegas sa sentro ng balita. Pinangunahan ng Department of Social Welfare and Development at National Youth Commission ang pagbubukas ng ASEAN Youth Summit sa PICC sa Pasay City. Tinatayang 300 kalahok mula sa ASEAN member states ang dumalo, kabilang ang mga youth leader at kinatawan ng iba't ibang sektor. Layo ng 2 araw na summit na palakasin ang kakayahan ng kabataan sa digital literacy, online ethics at responsableng paggamit ng teknolohiya. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, malaki ang tulong ng teknolohiya sa edukasyon at hanap buhay, pero kasabay nito ang paglaganap ng maling impormasyon at peking social media accounts na ginagamit sa panloloko. Many have fallen victim to these schemes, losing their hard-earned money or sharing personal information with people they believe they could trust. For some, the amount lost may seem small, but for a struggling family, it can mean food on the table, medicine for a sick loved one, or school expenses for a child. That is why we cannot allow misinformation, disinformation, and malinformation to victimize the very people the government is trying to protect. Binigyan din naman ni UNDP Resident Representative to the Philippines Christopher Bawet ang mahalagang papel ng kabataan sa paghubog ng hinaharap ng rehiyon sa gitna ng mga hamon sa modernong teknolohiya. Anya, bagamat naaharap ang kabataan sa mga suliranin tulad ng digital divide, kawalan ng access sa internet at paglaganap ng misinformation at cybercrime, sila rin ang susi sa pagbabago. Ayon naman kay Budget Secretary Kim De Leon, bagamat nasa 78 milyong Pilipino na ang konektado sa internet ngayong taon, nasa 19 milyon pa rin ang offline. Para suportahan ang digital at emotional safety ng mga kabataan, ilan sa nakalaan sa panukalang 2027 budget ang 3 bilyong piso para sa 40,000 na public internet access points sa mga paaralan, ospital at komunidad sa buong bansa. May 800 milyong piso rin na inilaan sa pagkuha ng 2,000 school counselor na tutulong sa mga mag-aaral na humaharap sa cyberbullying, anxiety at iba pang mental health challenges. Nakalaan din ang 3.2 billion pesos para sa government internship program na inaasahang mapapakinabangan ng higit 53,000 kabataan. The challenge, therefore, is not simply to build smarter machines, but to build a more inclusive society, one where innovation reaches rural and urban communities alike, and every young person has the chance to learn, create, compete, and succeed. After all, the true measure of digital progress is not how advanced our technology becomes. It is how few people we leave behind. Bilang bahagi ng chairship ng ASEAN Socio-Cultural Community, hangad ng DSWD na isulong ang isang maayos na kapaligiran para sa mga kabataan na makapagbahagi at mapalakas ang kanilang mga kakayahan na maging responsable sa paggamit ng artificial intelligence o ang AI, ang new media at makabagong teknolohiya. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.